sincerity if open to reconcile with Duterte. Show extreme daw. Extreme sincerity daw. So, hindi daw naniniwala itong si Bato. Auto topic na ni Atty. Claire. Pero syempre, punta muna natin itong si Harry Roque, mga absat. O, Harry Roque, Atty. Claire, pasok muna kami sa'yo. Okay. Sabi ni Atty. Harry Roque. Let's pakinggan po natin. Okay, larga. Support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Oh. Diba? Ako nga nawalangyari nila. Gusto ko. Ano ba? Ano ba talaga? Umagos ang dugo. Diba? Ano ba talaga ang bloodbath? Diba? Sabi nga natin, we hope it's just a figure of speech. Sabi nila, ito naman talaga si Yusek, of course. Figure of speech lang yan. Diba? Bakit si Atty. Harry Roque? Bakit ganon? Diba? Sige, ba natin, we hope it is not taken literally and it should not be taken literally. Pero sabi, of course, diba? Of course, sabi ng ibang tao. Ano ka ba naman? Parang wala kang sense, diba? Of course, figure of speech. Pero, pagtandaan natin, saan ba nakasuhan? Ano ba yung naging kaso ni dating Pangulong Duterte? Diba? At siya na rin nagsabi, si VP Sara, may kakilalang assassin. Diba? Siya yung nagbanta kay dating Pangulong Duterte. Well, anyway, so yun, sabi ni Atty. Harry Roque, okay, suporta siya, di ba? Ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga winawalangyari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? Yun, diba? Gusto din daw niya ng bloodbath. Okay, so tignan natin mga ka-clear. Uwi na. Talaga medyo nalita ko. Uwi na, attorney. Uwi na. Ano ba sabi ng DOJ? Okay? Ano sabi ng DOJ? Yung mga karapata, nag-subscribe pa talaga kayo, no? Mga popo. We will not pursue it because there is a pending petition by Harry for asylum. I'm wondering if that is all-encompassing. In other words, we are not going to look at other avenues to enforce an arrest warrant validly issued by the court until matapos yung asylum petition. Kasi for all you know, that could take a long time. And of course, that's also their justice system versus our justice system. So how does that work, sir? Well, he's invoking the principle of non-refoulement, which says that a refugee, particularly one who's applying for asylum, should not be expelled from the country where he is in, pending the proceedings for asylum. Nevertheless, yung non-refoulement. Well, anyway, mga clear, ito yan sabayan natin Okay, ito yan. Pakita natin. Well, na-discuss ko na to before sa inyo. Okay? Ayan, ito yan. Ay, sorry. Ano ba yung principle of non-refoulement? Diba? So ito yan, ito na. Under international law or human rights law, the principle of non-refoulement guarantees that no one should be returned to a country where they would face, return to a country, ano ba yung kondisyon para magamit itong principle of non-refoulement? Okay? Where, return to a country where they would face torture, cruel, inhuman or degrading treatment, or punishment and other irreparable harm. So, hindi ba dapat, bago ito ipagamit ng Netherlands kay Atty. Harry Roque, dapat mapakita niya na yung country na kung saan siya dadalhin, dahil may warrant of arrest, mahaharap siya sa torture, cruel, inhuman, or degrading treatment. Diba? Ayan So dito, the principle of non-refoulement forms an essential protection. Diba? Protection yun. Siyempre, pag alam mo na ikaw ay pine-persecute dahil sa iyong belief, at magkalaban kayo ng gobyerno sa iyong paniniwala, diba? Bibigyan ka ng proteksyon. Yan yun. Under international human rights.
refugee. Tama. Humanitarian and customary law. Oh. So, yan. It prohibits states from transferring or removing individuals Shout out, from Miss their Mrs. Chris Pesio. Shout out. jurisdiction or effective control when there are substantial grounds for believing, dapat may grounds, diba? For believing that the person would be at risk of irreparable harm upon return. Diba? Including persecution, torture, ill treatment, or serious human rights violations. Yun So, lang. dapat ma-prove muna niya yan. Kung mapuprove niya, attorney, ha? Again, guys, shout out sa ating viewers sa 262. Road to 200 like na, guys, no? Ilang likes na lang, no? 194 likers na tayo, guys. 6 na lang. Road to 200. Sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe po. Tuloy, attorney, pasok. Diba? Kasi kung wala naman yan, at makikitang may kaso talaga siya, at ang kaso ay may basihan, Yun. diba? Kakanlungin ba siya? Ng Netherlands. Dapat ba siyang kanlungin? Yun lang. Diba? So, yun lang. Okay? Tingnan natin ano pang sabi dito. Tuloy natin. Salamat po, Madam, Sir Marlon. Shout out. That has a lot of exceptions, no? One of which is if the applicant is actually facing serious non-political crimes in his country of origin. So that's one of the things that Philippines will point out, no, when we write our official communication to The Hague on this issue, because that's one of the things that Secretary Remulla directed us to do, is that upon issuance of the warrant of arrest, we have to put on record that this is a case of prosecution for a non-political crime. Wait and lang. not persecution. Wait lang ha. Tingnan natin. Ang sabi niya po, nakipag-ugnayan ba sila sa The Hague? Wait lang ha. I agree that in our health No? One of which is if the applicant is actually facing serious non-political crimes in his country of origin. So that's one of the things that Philippines will point out, no, when we write our official communication Wala pa. Will point out. Okay? to The Hague on this issue, because that's one of the things that Secretary Remulla directed us to do, is that upon issuance of the warrant of arrest, we have to put on record that this is a case of prosecution for a non-political crime and not persecution. persecution. Yes. So yun po yung distinction, making the point na it's prosecution, not persecution. Yes. But I'm also wondering about the Prosecution, not persecution. other avenue that had been used, for example, in the case of the former president, the use of Interpol. Kasi this is a trafficking issue. I mean, in the sense, it's a trafficking case. I wonder if that's also applicable, going to the Interpol to go for Harry. That's correct. It's a possibility. In fact, we've already triggered the process to request for a red notice from the Meron na silang request. Wait lang, ulit ha. If that's also applicable, going to the Interpol to go for Harry. That's correct. It's a possibility. In fact, we've already triggered the process to request for a red notice from the Interpol, and hopefully, if it's granted to us, it will come out, and we'll see how it goes. So if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the application of the principle of non-refoulement. This was coursed through the DFA USEC, or was it the DOJ who worked with the Interpol on this? It will be for this one is through PCTC. Okay. The So red notice, PCTC but the pa other rin. communication, on the government's view that this is a case of prosecution, it will be coursed through the DFA. Mhm. USEC, may balak ba kayo to seek the cancellation of the passport of Attorney Roque? Ayan na. Actually, pa meron tayong babasahin ba? Sa passport na. Sa passport na, maabsan. Dito. Okay. So, DOJ nakikipag-ugnay na sa Interpol sa Red Notice versus Roque. It's May 20, 2025. Okay.
Kinumpirma ng DOJ, Department of Justice, na nakikipag-ugnayan na sila sa Interpol upang magpalabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos mag-issue ng arrest warrant ang Angeles City Trial Court laban kay Roque sa reklamong qualified human trafficking. Matatandaan na sinabi ni Roque na political persecution lamang ito dahil wala siyang sapat na ebidensya laban sa kanya. Well, anyway, sabi naman ni Atty. Harry Roque, gusto niya ng bloodbath. Diba? O, tingnan natin kung ano ba ang mangyayari dito kasi nag-a-apply na for red notice. Diba? Ang PCTC, through PCTC, sabi nila. Okay, pero mukhang naghahanda na talaga dahil may warrant of arrest. So, let's see. Balik tayo. Kung makakancel ba yung passport? Okay? Yes, no. Again, for this, itong mga remedyo natin na to, hindi lang naman kay Atty. Harry Roque, dahil wag natin kalimutan no, na itong kasong to, napakadaming mga respondents. Actually, mga kakli, syempre, pag ikaw ay naturing na fugitive, no, ng isang bansa, tayo di sa Pilipinas, yung passport mo, pwedeng nang ipa-cancel. Yan yung isa sa mga grounds. Kaya hanapin natin para ano. Okay? Hindi natin, Tingnan natin. Ito po, wait lang. Para mas meron tayo ito. Hanap ko lang mga clear. Gumawa ka ng false patungkol dyan, ay pwedeng matanggal. No? Nakita ko lang para at least alam nyo kung may ground ba. Makakancel ang kanyang passport. Okay, yan. Cancellation of passport. Upon orders of the court, when the holder has been convicted of a criminal offense. Okay, so the passport may be issued after service of sentence. Okay, upon orders of the court, when the holder is a fugitive from justice. So, dapat may order pa. Anyway, mukhang may ground. Diba? When a holder is a fugitive from justice. Ayan. Okay, ito pa. Upon orders of the court, pero ito naman, when the holder is a suspected terrorist, charged with violation of, section sa Anti-Terrorism Act. When a passport was acquired fraudulently, tampered with, or issued erroneously. And a passport is sent to the DFA by other government agencies or entities. Okay? The provided the cancellation of the passport will not prevent the holder from being issued a new passport. Okay, so, yan. So, dyan papasok. So, dapat may order of the court pa, siguro, with that, with that sa case na pending, pwede lang motion. Let us see, di ba? Naka-cancel naman yung passport. Okay? So, ito kasi siya. Okay, so yan mga ka-clear. Yan ang isa sa mga pwedeng gawin. Okay? Ng bansa. Especially na lumalabas na fugitive na. Dati kasi hindi siya fugitive mga ka-clear dahil ang nag-issue lang ng arrest, order of arrest ay ang House of Representatives because hindi siya pumupunta sa hearing. Kumbaga na cite in contempt siya. Cite in contempt kasi nga nung pinapa-attend siya ng hearing, kinakailangan niya magdala ng mga dokumento, hindi na siya pumunta. Hindi na siya bumalik. Natakot Ayun. na. So, nagtago-tago na. well, kasi okay naman, di ba? Okay naman kasi matapang naman si Atty. Harry Roque. Tatingin naman niya, kaya niya naman ito na ipaglaban, di ba? Yun na, kaya lang, di ba? Sa akin lang. Kung Papa V, gusto din naman niya ng shout bloodbath, out. di ba? May message na lang ka? umuwi dito. Kesa maggastos pa. Gumastos pa yung Pilipinas para lamang siya hanapin, di ba? At makipag-cooperate sa Interpol, pwede naman siya umuwi dito because he also wants bloodbath. Diba? 48 sila, no? Lagi lang na-distract ang mga taong bayan dahil kay Harry Roque. Pero si Cassandra Ong, mga clear, parang missing na rin in action. Parang nawawala na rin siya. Di ba? So, mag-apply din to sa kanya. So, yung mga remedyo natin, kasama Saka yung walang visa ng passport at paghiling ng tulong sa Interpol, sakop nito yung mga respondents na applicable ng ganitong remedyo na to. But you've Pwede ba definition ba yung refugee? Kasi yun yung description niya sa kanya. Meron bang international definition yan ng refugee status? If you have well-founded fear, no? A well-founded fear of persecution or on account of your religious or political views, no? So, yun na nga di ba mga yun yung sinasabi natin. Makukonsider ka ba na may kakaharapin ka na, yun nga, let's say, pag pumunta ka ba sa bansa ng Pilipinas, ito torture ka ba? Di ba?
magkakaroon ba ng inhumane na treatment? 'Di ba? More ihaharas ka lang ba ng walang basihan dahil lang sa iyong political view? Mga clear, yung kaso niya, it's not really, ito na naman yung tingin ko mga ka-clear. Yung kaso niya is hindi naman tungkol sa kanyang pagiging maka-Duterte. Ang kaso naman niya, hindi rin naman yung tungkol dun sa paglabas niya ng fake video. 'Di ba? Ibang usapin yun. Ibang usapin yung gusto niyang pabaksakin. Si PBBM. Iba yung paghahamon niya na yun. Iba. Ito kasi is qualified human trafficking. 'Di ba? Qualified human trafficking in relation to sa Pogo. Huwag natin makalimutan mga ka-clear. Okay? Uulitin ko lang. Umamin si Atty. Harry Roque sa kanyang interview. Uulitin natin kasi iba dito baka bago ulitin natin. Umamin siya sa kanyang interview na ang kanyang kliyente na si Whirlwind na pinangungunahan ni Cassandra ay hindi lang nagpapaupa ng lupa o ng property. Service provider sila at admitted niya yon sa isang interview kay Sir Ted Filon. Maliwanag yun, service provider. Tinanong, ano-ano ba ang pinoprovide nyo ng yung kliyente? Alam niya 'di ba? Sa 2023, tandaan natin, 2023 siya naging lawyer ng Whirlwind. Okay? Matapos niya maging public servant, 'di ba? 2023. Pero tingnan natin. I-analyze natin. Pero yung papel ni AR, kung kailan niyo to inappoint, parang ginawang assistant, 'di ba parang 56,000 pesos yata yung sweldo a month. At that time na to ay nabigyan ng appointment para sa kanyang opisina, ay public servant pa siya. 'Di ba? Public servant pa si Atty. Harry Roque. So, ito lang sa akin. Ito lang isipin natin mga kliyente. Kung ikaw ay na-hire ng 2023, Sige, Papavin, check ko mamaya. Bakit yung papel ng appointment ni AR nandoon sa Lucky South 99? Nakuha doon sa kwarto ng Lucky South 99. So, di ba kung hindi ka na public servant, kaya ang tanong dito, totoo bang 2023 ka lang kinalampag ng Lucky South 99, ng Whirlwind? Or even before na ikaw ay isang public servant, pero syempre, hindi pwedeng ilagay sa record yun. Hindi pwede yun, bawal yun Pero, hindi ba tinutulungan mo na, hindi ba, this is just a question, hindi ba tinutulungan mo na ang Whirlwind at si Cassandra Ong at yung kanyang ninong-ninong na naging kakilala ni Lee Duan Wang na ngayon ay sangkot sa kidnapping kay Anson K? Agoy. Hindi ba siya natutulungan ni Atty. Harry Roque nung siya pa ay public servant? Kasi yung ibang mga papel niya nandoon sa Lucky South 99. Papel nung ikaw ay public servant. Diba? Kasi doon yung appointment ni AR Tanong lang yun. Pwede naman yan. Siyempre, i-deny niya naman yun kasi nga bawal. Kasi public servant ka tapos makikipag-ugnayan ka. Pero, hindi ba nung panahon na siya ay spokesperson, inamin naman niya na inaayos niya yung papel para sa Bataan? At doon nga nagkaroon ng pagrereklamo. Kaya lang 2023 yata siya nireklamo. Tungkol sa land grabbing. So, prior to that, public servant siya. Nandun siya sa Bataan. There was a plan to create a township. Kaya na-involve yung ibang mga lupain. 'Di ba? So, anong intention dito? Township, call center, ala Pogo style. Oo nga pala, no? Parang may nakausap na siya diyan. Kaya niya pala, tama. Wait. Naalala ko na. Parang nagkaroon sila ng, anong tawag doon? Meron parang isang event At doon niya nakilala yung isang Chinese. 'Di ba? At pinurpose niya yung solar. Kailan niya sinabi yung solar? Sorry, hindi ko na matandaan yung timeline. Yung solar na balak niya na sana itayo, wala na ba siya sa government noon? Hindi ko ma-recall yung timeline. Hello, Mr. Bonifacio from Kuwait. Bigyan niyo nga ako ng hindi ko matandaan yung timeline. Basta nung meron isang event, tapos may nakusap siyang Chinese, kaya niya nakilala sa Cassandra Ong, tapos balak na gumawa ng solar farm, pero later parang naging township. Parang ganon, di ba? Kailan nga yun? Hindi ko matandaan. Baka, yun na nga iniisip ko Yun na nga kasi, nung nagkaroon ng, yung first Bataan, spokes pa siya, di ba? Spokes pa siya. So,
So, yun lang. Yun ang Hindi, conflict of so lang sa Cebu ba? Pero di ba parang nagkaroon ng ano sa Bataan? Kaya, natatandaan nyo nung siya ay dumalaw sa Subic, hindi ba connected yun doon sa kanyang lupa sa Bataan? Kasi nung may mga timeline dito tungkol sa mga ari-arian, nagkasalinan, diba, Bencham, First Bataan, everything. During that time, yun na siya ay public servant eh. Hello from Abra. Batang Abra, Bicol, BBM, yun. Watching from La Bezares, Northern Samar, Ley, Porcuna. Sige nga, pakicheck nga. Sorry, nakalimutan ko yung timeline. Ngayon ko lang kasi naisip. Minsan maisip ko na lang eh. Ito, ginawa niya. Ganun, hindi naman troll farm, truth farm. Okay. Ito sabi ni Lemon. Spoke pa siya dati, ngayon, ay, Lemon talaga, kala ko naman, oo. Yan, from Marilao, sabi ni Nervin Jacinto. So yun pakicheck, inaano ko lang, nag-try mag-venture. Yan nga, nag-try mag-venture, business venture, kasi ang alam ko, di ba, meron tayong nalaman na yung mga call center ay ginawang parang, tawag ito, front. grabe no, Ma'am Trixie, Pero no? in reality, Grabe. it's Pogo. So, yung parang gano'n ang balak, parang gawing, di ba nag-a-apply siya, pero parang hindi natuloy. Yung patungkol doon sa pagkuha niya ng permit para sa call center. Yan meron yan, pero di ba hindi na nga natuloy? Yan, di ba? So, inisip ko tuloy. Di ba, during that time, Hello JC from Germany, nag-meet daw sila sa US. Ito. US ba? Hindi, meron din ako doon. US ba o Cebu? Yeah. Nagsama-sama tuloy na sa isip ko. Nag-meet daw sila sa US, nag-treat ng lunch si Cassie Ong sa US. Kailan nga to? Di ba? Kailan nga ito? Kaya di ba, kung tapos di ba parang hindi niya makausap kasi hindi marunong Tagalog. di ba? Sige, tatandaan, nakalimutan ko na to. May Cebu pa nga, may ibang event doon, Takumi, di ba? Ray Santos, kailan nasaan ba? Yeah, MUG, si MUG. Attorney Claire, Nanay 118, hello po, Donabel Daniego from HK. Sige, timeline, nakalimutan ko na talaga siya. Well, anyway, basta ganda na alam ko ha, ang solar sa Cebu. Yon, ang solar. Tapos, ba't nagkaroon ng project sa Bataan? Sige, nakalimutan ko na siya. Yung timeline lang naman. Pero yun yung alam ko. Nag-usap sila, inaalok yung solar. So, at that time, mga ka-clear, spokes pa ba siya? Diba? Dahil kung spokes pa siya. Spokes pa ba at the time na nag-aalok tingnan natin? Oo. Okay, tingnan na natin. Pakta yan, pag spokesperson pa siya nung panahon na yan, tapos nag-aalok siya sa labas, naku pa. Sige, attorney, pakihanap. Fast forward natin konti. After that, inamin niya kasi, ulitin ko ha, syempre nakilala niya na. Ito sila Cassandra Ong. Inamin niya na ang Whirlwind ay service provider. Okay? So again, September 2023 daw siya naging lawyer. Pero, itong Whirlwind, sinabi niya na sila mismo na ang kumukuha pati mga employees. Diba? Layason, lahat, permit, everything. Kaya siya ang nasabihang maglakad doon sa PAGCOR. Parang nagpatulong sa kanya na lakarin. Pero parang 6 times siya tumatawag para doon sa renewal ng license ng Lucky South. Bakit? Ba't sinisibihan ng Lucky South? Samantalang Whirlwind yung kanyang kliyente. Sabi nga niya, ang Whirlwind, ang service provider ng Lucky South 99. At ang gagawin na lang ng mga tao ng Lucky South na mag-ooperate na lang, uupo na lang, dahil hindi sila marunong magtagalog, kaya dapat mayroong maglalakad ng kanilang mga papeles. Yun. So, kung September 2023 ka naging lawyer at patuloy ang pag-recruit, dapat may timeline to, mga kakilala, dapat alam din to nung magpo-prosecute. Yung timeline, di ba? Ito, from Edmonton, Isaac, Alberto, salamat po. Kung yung timeline since September 2023 ay nagre-recruit pa ang Lucky South, ang Whirlwind. At sino ang nire-recruit nito? Sakop ba yung qualified human trafficking? Sino yung mga na-recruit? Dahil kumuha ba ang Whirlwind ng lehitimong mga manggagawa? Di ba? Malaking question mark yun. So, kahit naging abogado ka, September 2023, and you know for a fact na service provider sila at sila yung kumukuha ng mga tao, mga empleyado, dahil umamin siya doon sa interview sa kay Sir Ted Filon, hindi ba yun makakonsider na parte ka ng, kumbaga, conspiracy doon sa qualified human trafficking?
Kasi nilalakad mo eh. Ito lang mga makaklira. Kasi nilalakad mo ang lisensya ng Lucky South 99. At yung Lucky South 99, eh sila yung guilty sa paghakot ng mga tao through force. Magtrabaho. Magtrabaho through force. Diba? Kaya nga nagkaroon ng qualified human trafficking kasi sindikato yung tinulungan mo. At hindi mo lang basta tulong yun, kundi you're giving the service. As a service provider, yung kliyente mo will win. So yun. Yun lang. Tingnan natin And I hope, tingin ko lang, sana naman, para sa kabuuan ng kwento. Ay makita ito ng DOJ. Itong mga pag-amin ni Atty. Harry Roque. At that time na umamin si Atty. Harry Roque, parang hindi pa siya naiimbestigahan sa Senado. So, siguro mga unang salta yan ng mga pag-i-interview, kaya todo siya sa mga pagbibigay ng kanya mga facts na later, it can be used against him. Kasi voluntary yung admission. Di ba? Hindi naman siya under custodial investigation para lawyer naman siya. Di ba? Voluntary yung pag-admit mo during sa hearing. So, paano mo masasabi, sa akin lang ito mga clear, ito yung nag-aanila sila tayo. Pwede naman niyang gamitin to. Pwede niya itong depensa. Pero, paano niyang masasabi na wala siyang kinalaman dahil lawyer lang siya kung nilalakad mo nga lisensya ng isang illegal. Diba? Na naggumagawa ng human trafficking, qualified human trafficking, at pinagsisilbihan ninyo ng kliyente mo. Diba? Kasi personal ka naglakad eh. Yun. Diba? Yun yung pag-analyze lang natin, ha? But anyway, tingnan natin, ha? Sabi niya, mukhang kaya naman ito ni Harry Roque yan dahil he wants also bloodbath. Kayang-kaya. Pwede maging refugee, no? Dahil una, wala nga persecution, no? This is a case of prosecution and he's being prosecuted not for his political views, no? He's being prosecuted for a non-political crime of human trafficking, no? So clearly, tong fear niya it's not well-founded. When you say you've started the process for requesting a red notice from Interpol, na sabit na po yung paperwork, Yusek, and around what's the timeline here? What kind of a timeline are we talking about? When do you expect it? ASAP yan, no? So sana umabot this week, no? Kung hindi man next week, no? But there are certain requirements. Like, for example, we have to secure the passports of those different individuals who wish to be subject to the red notice, as well as the cancellation of their passports in courts, no? So among other things, no? So and as I said, no, it's not just Atty. Harry Roque who will be subject of these remedies. Several of the respondents who are similarly situated would be subject of these remedies as well. You're coursing it all through the Dutch government, but actually 2 weeks ago I bumped into Mr. Roque in Munich, Germany. So he is Yes. of course free to move around in the Schengen area. Are you aware at this point of his whereabouts? At this point, no. We noted that Germany now. We heard from one source about his being in Germany, and I actually saw your interview with him, so that confirmed that he's in Germany. But at this point, I have no new intelligence on his whereabouts. There was a difference if you course it through Interpol. Yun lang. So nakita niya sa Germany, pwede ba yun, mga ka-clear? Iisip ko lang, hindi ko pa na-research to. Kapag ka nagsisi ka ng asylum, pwede ka bang umalis doon sa lugar? Kailangan hanapin natin, mga ka-clear. Kasi sabi niya, malapit lang daw yung Netherlands. Di ba parang binanggit niya, malapit lang daw yung lugar niya sa Netherlands. Diba? Natin, pwede ba yun? Tingnan ko lang, ha? Kapsat Papa Vin, Hindi ko. nag-message ako sa'yo ngayon. Pero nag-comment lang pala ako. Nag-comment ako sa mga post mo, sa page mo. Ngayon lang. Okay. Kasi parang may nagko-question bakit siya napunta dun? Makita mga wait lang ha. So parang may nagko-question kung bakit ka umalis sa Netherlands kung nasa Germany ka. Kung nag-assist ka ng asylum. Tingnan natin. Pakinggan ko lang ha. But actually 2 weeks ago I bumped into Mr. Roque in Munich, Germany. Mhm. So he is Yes. of course free to move around in the Schengen area. Are you aware at this point of his whereabouts? At this point, no. We noted that Germany now. We heard from one source about his being in Germany, and I actually saw your interview with him, so that confirmed that he's in Germany. But at this point, I have no new intelligence on his whereabouts. There was a difference if you course it through Interpol versus asking the Dutch government to just surrender him because of an arrest warrant. I mean, is there a difference in the way the system will work, and is it easier to go to Interpol? Like what? Okay, tingnan lang natin mo. Kasi parang kino-question parang okay naman yata. Saan na yun? Okay naman yata na mag-travel around. Okay, wait lang. Yan sabi dito. Yan para generally asylum seekers in the Netherlands can travel to other countries. Okay? But the Dublin regulation might affect their ability to apply for asylum in a new country. Hindi naman kung magta-travel lang naman siya, di ba? Parang
Ito ito lumalabas mga kakli. Okay? Parang. Sige, mas laliman natin dito pag research. Diba? Pero for the meantime, parang yan ang lumalabas. Okay. Diba? Okay, tuloy natin. Bakit nga ba? Diba? Ito Okay, tuloy tayo. Happened with the former president here. For Interpol, the red notice is a big deal because it covers not just the Dutch law enforcement, all law enforcement that are members of Interpol, that to be covered as well. But it's a good point that you mentioned on that we can actually, if we wish to, that's another option to communicate with the Dutch government for not even extradition, but a simple expulsion of Attorney Javi Roque when the time comes. Because Oh, magandang point, mga kakli. So parang hindi mo na kailangan Interpol if the country if the Netherlands will just agree, expulsion lang kasi kung syempre kung makakancel naman yung passport, parang there's no way na tanggapin pa nila yung tao doon at hindi naman mapapakita ni Atty. Harry Roque na qualified siya to apply the principle of non-refoulement, o baka nga pwede, di ba? Agoy. Okay, Toy. Aktay if you na. remember now, in the case of Congressman Teves, former Congressman Teves, that's one of the options that government was exploring, and not just extradition, but also expulsion as well. Because a sovereign state actually has the prerogative to expel an undesirable alien within its shores, without going through the extradition process. Pero kung expulsion, you need to go through the courts in the Netherlands. Paano yung process doon? Dito sa Pilipinas, immigration authorities na naman ang gumagawa niya tuwing nagdi-deport tayo ng mga panyagan na deport. So it does not to be judicial, no? Oo nga, di ba? Yung mga walang papeles, nag-violate ng immigration laws, di ba? Dinideport sila. Di ba yung tulad sa mga nagtrabaho sa Pogo, di ba? Ang daming na-deport na Chinese. Ryan, Niconesia, shout out. I'm not sure what the process will be in other countries, but if it's similar to what we have here, it's going to be an immigration concern. If you remember, kana Alice Guo, Guo, Cassandra, we were able to successfully to classify that, consider that as an immigration concern. That's why their return to the Philippines was much more expedient. Okay, mga kakli, no? So, in other words, ang pinaka-importante dito na maibabahagi natin, sa Rudy Ilas, thank you sa Star, ay hindi pwedeng habang buhay magtago si Atty. Harry Roque. So, tingnan lang natin muna, no? Kung ano ba ang magiging reaction ng the Netherlands dito. Di ba? Ituturing ba si Atty. Harry Roque na kumbaga i-approve ba nila yung kanyang petition for asylum? Ako-consider ba siya na dapat protektahan at magagamit niya yung principle of non-refoulement despite na may kaso na hindi naman politika ang pinag-uusapan, kundi talaga isang criminal case na qualified human trafficking. So sa ating pagkakaalam nga ay meron pa siyang isang pending case sa ombudsman. Tingnan natin kung anong update doon sa binabanggit ng mga farmers tungkol sa di umanong land grabbing. Okay, so parang di pa yata umaandar rin. Tingnan natin. We have to follow that up. So mga kakli, meron pa po tayong isang topic at napaaga tayo dahil babayang 9:30 ay mukhang tayo ay magiging makakasama ni Christian Esguerra. So meron pa po tayong topic Ito'y patungkol sa